Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICEC Kuwait, and ngayon, meron tayong special guest. Kasama natin sila ngayon, yung instructor natin sa HEC. Hello Of po. course, si Sir Mark. And yung students natin sa Diploma in Health and Social Care or Caregiver course na tapos na sa kanyang course. Si Miss Eileen. So, Miss Eileen, ano mong sasabi mo sa mga kababayan natin dahil nakatapos ka na sa Health and Social Care Level 3? Kinakabahan ko siya. Ayan, so, ano ba yung reason mo? Bakit ka nag-enroll sa Health and Social Care? Actually, May mga plans ka ba? yes po. Ano yung plans mo? Kasi nagsisimula yan sa plano, di ba? Oo, syempre. Mhm. Motivation, gusto ko kasi makatapos at masabing, finally, I have my Yeah. diploma. At saka si Miss Eileen, isa siya sa mga pinaka-enthusiastic na isa sa mga estudyante ng ICSA. Yes. So, pagdating pa lang niya, kinento ko na, talagang madami siyang tanong, mga ganon, and then, maganda po yun kasi isang estudyante yun. Nagtatanong siya and napakabait po niya estudyante. Pagtalas daw. Ayan, so, ma'am, kwento mo sa kanila, paano ka ba nakapag-enroll dito sa ICSA? Paano mo siya nakita si ICSA? Actually po, hindi ito yung first time. Pangatlong course ko na ito. Di ba? May loyalty ano ka pala to. Pangatlong course na pala. Pangatlong course yun. Anong first course mo dito, ma'am? First course, computer secretarial. Tapos, Office management. office management. Tapos, ngayon Ito na. is health and social care. So, bilang estudyante ng ICSA, kasi tatlo na yung course mo, ano yung experience mo na hindi mo makakalimutan dito sa ICSA? Siyempre, marami, especially sa member ng exam. Pinahawakan ko talaga siya dito. Kinakabahan po siya. So, helpful naman lahat. Thankful ako doon kasi marami ako natutunan from computer secretarial to health and social care. So, ano sasabi mo sa kanila? Ito yung mentor ko ngayon. Proud ako kasi sa lahat ng course, siya lang yung nakapili sa akin magpa-interview. So, ako lang daw pong pumilit. Sabi ko kasi sa kanila, Ma'am Rachel, sa mga nanonood po dyan, so, nakikita niyo po, masaya talaga kami kasi hindi po talaga madali siya na mag-aaral, magtatrabaho, may mga struggles po tayo. Pero, nalampasan po yun ni Miss Eileen, kaya masaya ako para sa kanya. And alam ko po, in the near future, magagamit niya po yung diploma niya sa mga plano niya. And ano masasabi mo sa mga OFW dyan na, kumbaga, nagdadalawang isip pa na mag-enroll, pero gusto naman talaga nila? Ano yung advice mo? So, advice ko, kung may pangarap ka, kailangan mong magporsige. Kaya, Huwag kang makinig sa iba kasi nandiyan yung alam naman natin. Unang-una, sa edad. yung edad. Yung pangalawa, pamilya natin. Yes. So, instead na sila yung magpo sa atin, sumuporta, para gawin natin kung ano yung gusto natin. So, minsan sila yung nagdi-discourage para hindi natin gawin kung anong gusto. Oh, yun, may hugot si Madam, no? Pero, yun nga po, sa mga kamag-anak din natin, kahit kamag-anak natin sila, so, syempre, nagiging parte siya ng mga desisyon natin, pero tandaan po natin na education is something na hindi po yung makukuha ng kahit sino. And, bibigyan mo po ng chance yung sarili mo na gift nyo po yun, lalo na po ngayong holiday, so, gift nyo po yun sa sarili niya, di ba, Ma'am? Yes. O, kasi iisipin nyo, once nakapagtapos kayo ng pag-aaral, ito yung magiging stepping stone nyo para magkaroon ka ng mas marami pang opportunity, which is, mas makakatulong pa kayo sa family nyo. So, iisipin nyo na yun na hindi lang sa pagtulong natin sa family yung magiging focus natin, at the same time, kailangan din natin i-priority yung pag-enhance natin ng qualifications, pag-enhance natin ng skills natin, kasi yun yung magiging puhunan natin bilang isang OFW. Kasi nga kung mga artista, puhunan nila is yung ganda. Tayo mga OFW, yung puhunan natin is yung talento, yung qualifications natin, and of course, yung skills natin. Correct. Di ba? Correct. Kasi yun yung ano natin eh. Talaga yung maganda. And sa tatlong course na nakuha ni Miss Eileen, so napakaganda po at talagang share po natin to sa ating mga ibang mga kababayan na gusto pa po. So kung kaya po ni Miss Eileen, kaya niya din po. Yes, ano. Ilang taon ka na bilang OFW, ma'am?
12 years. 12 years, di ba? Probably. 12 years, and hindi niya akalain nakatapos na pala siya ng 3 course dito sa ICIC from Computer Secretarial, Office Management, and ngayon is Diploma in Health and Social Care. So, ito yung patunay na hindi hadlang yung edad, kung ano man yung status natin sa buhay natin, kung ano man yung mga hirap na pinagdaanan natin, as long as tayo is porsigido, meron tayong determination na makapagtapos ng pag-aaral, makapag-enhance ng skills, makapag-enhance ng ating qualifications. Ayan, so matutupad po yan as long as ikaw is decidido po. Meron kang At least may kumbaga, pangarap. yes, may pangarap Sabi ka. ko ni ma'am, may pangarap po tayo. And so, Ma'am Rachel, so dahil po nakikita po ng ating mga kababayan na madami po tayong mga open na schedule for health and social care. So, gusto ko lang pong kunin itong opportunity na to na bukas po ang level 3 for meron po tayo sa Mahabula, Wednesday po yon. Meron din po tayo sa Kuwait City every Friday. Meron din po tayo every Saturday. Kung sa Yes. level 3 po ang gusto nyo. Sa level 4 naman po, maganda po kung Tuesday po yung mga day off nyo. So, maganda po kunin nyo po to kasi bagong open po yung Yes, Tuesday class. oo. Magsisimula talaga kayo sa first module. Kasi ngayon is rolling class yung ibang mga schedules natin. Kasi every month, meron tayong mga iba't ibang modules na tinatakil pa. So, dito sa Tuesday batch natin, ito is mag-start kayo sa first module talaga kasi ito yung first batch ever natin ng Tuesday. So, kaka-open lang namin and hopefully makapagsimula tayo pagbalik ni Sir Mark dahil sa kanyang vacation. Ayan. So, Maraming salamat, Miss Eileen. Ano, last word masabi mo sa klase ni Sir Mark sa atin? I am very thankful that ikaw yung naging instructor ko. Salamat din po, Ma'am. So, Ay. kinakabahan po siya. Talaga kaya po sinamahan ko siya. yes. O kasi hindi naman lahat marunong makipag-usap pag naka-live. Kasi meron tayong mga kasi iba't iba tayo ng mga personality. Yung iba madaldal pag walang camera, yung iba madaldal naman kahit may camera. Yung iba, both po. Yung iba po, ako madaldal ako kahit walang camera. Lalo na pag may camera. Ayan. So, yun lang. Kasi syempre ito is live na live tayo. So, nakikita niyo talaga yung actual na mga pangyayari dito sa ICE. So, ito is live. So, hindi siya scripted. So, as in, actual talaga na nag-uusap kami. Wala kaming binabasang script, di ba? So, yun. Para sa lahat ng mga kababayan natin na gusto din makapagtapos ng pag-aaral, lalo na sa mga OFW natin, andito po si ICSA para maging katuwang sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Mag-message lamang po tayo sa aming WhatsApp number, +965-993028550 para sa ibang detalye. And kung gusto niyo pong ng advice, ano ba yung course na best para sa inyo po? And huwag niyo pong kalimutan, ang ICSA po, your partner In success! Thank you so much everyone and God bless po! Bye-bye.